Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala naman akong ibang sinabi sa babaeng iyon. Mariing sagot ni Lori. Bakit, nagsumbong ba sa iyo? Hindi ko siya nakita at nakausap. Iyon pala. Alright, pinagsabihan ko siyang dapat lamang siguro na umalis na siya sa bahay mo. At sinabi kong malaki ang karapatan kong sabihin iyon dahil magpapakasal na tayo. Masama ba iyon, ani Lori? Sorry, pero talagang imbierna ako sa babaeng iyon. Hindi ba't nag-usap na tayo kahapon? Ipabahala mo sa akin ang lahat. Pare-pareho tayong nasurpresa sa pangyayari. Ikaw at ako, siya. Dapat ay may konsiderasyon ka sa kapwa mo. Konsiderasyon? Ang ganoong klase ba ay dapat bigyan ng konsiderasyon? Kung tutuusin ay hindi ba't panloloko sa iyo ang ginawa nila ng matandang iyon? Hindi man lamang ipinaalam sa iyo na doon nakatira ang babaeng iyon. Huwag mong pakitirin ang isip mo, Lori. Makitig pa ngayon ang isip ko, ha? Teka nga, bakit ba kamping-kampi ka yata sa yagit na babaeng iyon? Parang nakalimutan mo na ang kanyang katarayan sa atin noong first time na na-encounter natin siya. Bakit? Dahil ba maganda siya? Naku, Lori. Ang kulit mo naman. Sunduin mo ako mamaya. Hindi ako pwedeng makipag-usap ng matagal sa iyo dito sa phone, ani Lori. Mamaya na tayo mag-usap. Inilapag ni Virgil sa kabilang upuan ang kanyang cellphone. Binuhay niya ang makina ng kotse. Pinasibad iyon. Kahapon, ang ginamit niyang sasakyan ay ang Toyota Innova na personal na gamit ng kanyang kapatid na si Vivian. Linggo kahapon at nagkataong walang lakad si Vivian kaya iyon ang ginamit niya. Ayon kay Aling Inyang, papunta si Elaine sa opisinang pinagtatrabahuhan. Inuuna lamang yon ang paghahanap ng maupahang bahay. Kailangan niyang makausap si Elaine. Hindi nakita ni Virgil si Elaine. Pumasok siya sa loob ng opisinang iyon. Nagtanong. Si Dina ang nakausap niya. Kaalis lang daw ni Elaine. At hindi na magbabalik. Nag-resign na raw sa trabaho. Diba, parang dyan ko kayo nakikita, minsan lang yata o 2 beses. Dyan sa Double V. Pilit ang ngiti ni Virgil. Siya nga ho pala, bakit ninyo hinahanap si Elaine? Hindi iyon sinagot ni Virgil. Nagpaalam na siya kay Dina. May naglalaro sa isip ni Dina. Pilit pa rin ang ngiti ni Virgil nang talikuran si Dina. Malakas ang bulong ng naglalarong bagay sa isip ni Dina. 1, 2 hakbang ni Virgil palayo kay Dina. Mr. Malas? Lumabas sa bibig ni Dina. Marahang napalingon si Virgil. Pagkuway nagpatuloy na ng paglakad upang lumabas ng opisinang iyon. Nangha si Dina. Tama ang kanyang kutob. Ang lalaking iyon ang admirer ni Elaine. Akala ko ba, makikipag-usap ka na sa magulang ko, tanong ni Lori. Bigyan mo ako ng oras, ani Virgil. Oras? Naku naman, Virgil, halos 3 linggo na ang nakalipas mula nang magpa-pregnancy test ako. Ipinakita ko ang result sa iyo, para hindi mo isiping gawa-gawa ko lamang iyon. Ang natatandaan kong sinabi mo sa akin ay pananagutan mo ito. At halos 3 linggo na ang nakalipas, Virgil. Oo na, mahinang sagot ni Virgil. Binalak nga niyang kalasan na si Lori. Dahil tiyak na sa sariling hindi si Lori ang nararapat na makasama niya sa buong buhay. Natiyak niya na ang babaeng iyon na sa unang pagmalas pa lamang niya ay nakaramdam na siya ng kakaiba at malakas na epekto sa buong pagkatao niya ang nararapat para sa kanya. Dahil ang pintig ng kanyang puso ay pintig ng pag-ibig na noon lamang niya nadama. Pintig ng pusong hindi niya naramdaman sa piling ng ibang babae, kabilang si Lori. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya ng pagtahak sa landas na maglalapit sa kanya, sa babaeng iyon ay agad nang nahadlangan na siyang sanhi kung bakit hindi na siya nagpatuloy pa ng paglakad sa landas na iyon. Nagdadalang tao si Lori. Tuluyan na niyang itinigil ang pagpapadala ng bulaklak sa babaeng iyon. Kay Elaine, hindi na rin siya nagpakita pa.
Sa kabila ng malakas na utos ng kanyang puso at sa kabila ng kanyang malalang panghihinayang ay ipinasya niyang supili na lamang ang sarili. Bakit ba huli na nang makatagpo niya ang babaeng magpapapintig ng gayon sa kanyang puso? Iba ang pag-ibig. Ibang-iba sa atraksyong pisikal na walang lalim. Pag-ibig ang kahulugan ng lahat ng kanyang nadarama para kay Elaine. Kay Lori, hanggang doon lamang sa atraksyong pisikal. Magagawa niyang takasan si Lori. Magagawa niya itong talikuran, bakit ba hindi? Ngunit kung gagawin niya ang ganoon ay para na rin niyang tinakasan ang isang walang malay na buhay na pumipintig sa sinapupunan ni Lori. Isang buhay na walang kasalanan. Isang buhay na ang binhi ay nagmula sa kanya at kanyang ipinunla sa sinapupunan ni Lori. Siya ay isang lalaking may matuwid na pag-iisip. Nagkabunga ang malimit nilang pagniniig ni Lori. Dapat lamang napanagutan niya iyon. Ayaw niyang dumating ang panahon na ang mismong konsensya niya ang manumbat sa kanya. Ang gusto lamang naman niyang isipin ay ang lahat ng bagay na magsisilbing posibilidad na maging daan upang makakalas siya sa kanyang pananagutan kay Lori nang hindi siya susumbatan ng kanyang konsensya. Ngunit ano pang posibilidad ang maaari niyang maisip upang mangyari ang ninanais niya? Meron pa kaya? Nagdadalang tao si Lori. Virgil. Napukaw sa kanyang pag-iisip si Virgil. Ilang buwan ka nang ang buntis, nula sa bibig ni Virgil. Napatitig muna si Lori kay Virgil. Nang magpatingin ako, mahigit 2 buwang buntis na ako. 3 linggo na ang nakalipas kaya 3 buwan na akong buntis. Bakit? Sa kakaisip niya kanina ay may nag-flash sa utak ni Virgil. Dahan-dahang kinabig ni Virgil ang manibela. Saglit pa at nakahimpil na ang kotse sa tabi ng kalsada. 3 buwan, sabi mo. Wika ni Virgil. O sa palagay ko, sagot ni Lori. Sigurado ka ba? Virgil. Nakita at nabasa mo naman ang resulta ng pregnancy test ko. Bakit? Wala naman. Napansin ko lang na parang flat pa rin ang tummy mo, sabi ni Virgil habang nakatitig sa bandang tiyan ni Lori. Ha, tiyan ko, napatawa si Lori. Wow, dahil lang flat pa rin ang tummy ko, iniisip mo bang 3 months on the way pa lang ako? Ang ibang babae nga, sa pagkakaalam ko, 5 buwan ng buntis ay hindi pa rin halata. Virgil, may mga babaeng sadyang maliit kung magbuntis. Hindi mo ba alam yon? Siguro, ganon din ako. Well, pasensya na. Please, wag mo namang isiping nagsisinungaling ako sa'yo, mariing wika ni Lori, baka sa mukha ang pagkabahala. Hindi ko naman sinasabing ganon, Lori. Saan ka nga ba nagpa-pregnancy test? Tanong ni Virgil, mahinahon ngunit halatang may alinlangan. Sa Makati Medical, sagot ni Lori, tuwiran at walang pag-aatubili. Pasensya na, wika ni Virgil. Hindi ka na nagdududa, tanong ni Lori, tila umaasang maglalaho na ang tensyon sa pagitan nila. Wala naman siguro akong dahilan para magduda, tugon ni Virgil, ngunit may bahid pa rin ang pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Napangiti si Lori at lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kailan mo balak makipagkita sa mga magulang ko? Sa lalong madaling panahon, sagot ni Virgil. Kailan nga, tanong muli ni Lori. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, may biglaang naisip si Virgil. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano iyon, tugon ni Lori, bahagyang naguguluhan. May kaibigan kang obstetrics and gynecology, di ba? Parang nabanggit mo sa akin noon. Oh, bakit? Sa Makati Medical Center pa rin ba siya naka-assign? Tumango si Lori. Oo, nandoon pa rin. Ano nga ulit ang pangalan niya? Doktora Melinda Yap. Siya ang nag-check sa akin. Bakit mo natanong? Umiling si Virgil at pilit nang umiti. Ngunit tila may bumabagabag sa kanya. May hihilingin sana ako sa'yo, Lori. Anong hiling? Ano naman iyon? Pwede ka bang magpatingin ulit? Nagtaas ng kilay si Lori. Ha, anong sabi mo? Gusto ko lang na magpatingin ka muli. Sa ibang doktor naman kung pwede. Pero bakit? Kunot noong tanong ni Lori. Kung tutuusin, may bumabagabag lang sa akin. Gusto ko lang makasiguro. Kapag sigurado na ako, saka ako makikipagkita sa mga magulang mo. Siguro naman, kung ano man ang resulta ng unang test mo, ganoon din ang lalabas sa pangalawa. Napatingin si Lori sa kanya. So iniisip mong baka hindi totoo? Na baka nagsisinungaling ako sa'yo? Na ito ay isang patibong para mapilitan kang pakasalan ako? Grabe ka, Virgil.
Pati pregnancy test, hindi mo pinaniniwalaan? Hindi ko sinasabing ganoon, mabilis na sagot ni Virgil. Ang gusto ko lang, magpatingin ka ulit, pero kasama ako. Sa ibang doktor. Kapritso ko lang, kung baga. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Tahimik si Lori. Wala naman sigurong dahilan para tumanggi ka, di ba? Unless may ikinatatakot ka. Hindi ka agad sumagot si Lori. Meron ba? Tanong ni Virgil. Paano kung hindi magtugma ang findings ng dalawang doktor? Bakit naman hindi? Hindi imposible, di ba? Paano kung magkamali ang pangalawa? Paano kung ang unang doktor ang nagkamali? Napaka-absurdo mo naman, Virgil, tugon ni Lori. Hindi ako papayag. Ayokong magpatingin ulit. Bakit? Tanong ni Virgil na tila inuukil-kil ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Nasabi ko na sa iyo na pakakasalan kita. Hindi ko tatalikuran ang pananagutan ko. Sa maliit na hiling na ito, hindi mo ba ako mapagbigyan? Pag-iisipan ko, malamig na sagot ni Lori. Kailangan pa bang pag-isipan? Tanong ni Virgil, mabigat ang tinig habang pinagmamasdan si Lori na tila may iniiwasang aminin. Sa susunod na kabanata, masusubok ang katapangan ni Virgil sa paghahanap ng katotohanan sa kabila ng emosyonal na pagpilit ni Lori. Lilitaw ang mga bagong detalye na magbubunyag kung tunay ngang siya ay magiging ama o isa lamang itong malaking pagkukunwari. Kaya abangan natin,